Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So, paakyat na ako sa bundok mga tol. Pero sa ngayon mga tol ay nandito pa ako sa may paahan ng bundok. Hindi pa ako nakarating doon sa tuktok ng bundok mga tol. So, malapit pa lang ako sa bayan. So, may maririnig tayo minsan ng mga ingay dahil kakarating ko lang po. So, paakyat na ako mga tol. Malapit na ako sa kagubatan mga tol. Pero medyo abutian siguro ako ng madaling araw. Maaga pa man ngayon, mga alas 8 pa ng gabi ngayon mga tol. Tungo na ako sa kagubatan mga tol para ipagpatuloy ko yung paghahanap ng aking anak, yung bunso kong anak na lalaki. So, hindi ko lang kasama ngayon si Bayaw Remart at si Brad Julio dahil inihatid ko yung asawa ko. Hindi ko lang sabihin kung saan ko nilagay yung asawa ko, pati yung dalawa kong anak. Pagka tapos ko namang naghatid sa asawa ko doon at nakita ko yung dalawa kong anak, ay hindi rin ako nagtagal, agad din akong umalis. Pero pinuntahan ko din si Bayaw Remart at si Brad Julio. Kaso ay hindi ko naabutan. Iwan ko kung saan sila nagpunta dahil hindi ko sila makontak. Wala silang signal. Naka-offline yung nila. Kaya nag-antay ako ng saglit. So, bunga na rin sa nararamdaman ko ay hindi na ako nakaantay sa kanila. Umalis na lang ako mga tol at agad akong tumungo. So, sana yung susunod sila kaagad sa akin ay magkita-kita kami. So, mag-iwan na lang ako ng location kung sakaling sumunod sila sa akin ay magkikita kami. So, ngayon mga tol, hindi pa talaga ako nakarating sa kagubatan mga tol. Andito pa ako sa malapit sa bundok dito sa bayan, area na dinadaanan ko ngayon dito sa may kalsada. Pero dito sa paligid mga tol ay bundok na rin ito, pero hindi pa masyado. Pero hindi pa ito yung bundok na pupuntahan ko talaga mga tol. Naglalakbay pa lang ako mga tol. Siguro mamayang alas 2 ng madaling araw ay makarating na ako doon sa area yon. So, bukas na lang ako mag video. So, paki-share lang ng video ko mga tol para malaman din nila Remart at ni Brad Julio na nauna na lang ako sa kanila dahil yun nga ay hindi na ako makaantay sa kanila. Kailangan ko talagang puntahan o hanapin yung anak ko kung saan man naroroon. Tulad ng alam niyo kung napanood niyo yung videos ko kahapon ng gabi, kaya agad din ako nagtungo. Kinaumagahan hinatid ko yung asawa ko. Pagkatapos nun umakyat ako kaagad. So, sa kasalukuyan mga tol ay nandito pa rin ako sa malapit lang sa bayan. May mga maririnig tayo minsan, mga busis ng motor na dumadaan minsan dahil hindi pa talaga ako tuluyan na nakaakyat sa bundok. So di magtagal ay makakarating na ako doon mga tol. Actually yung area ito sa paligid ko ay medyo nasa bundok na ako. So hindi pa yung bundok na pupuntahan ko talaga, na papuntunguhan ko. So lalakbayin ko lang, siguro abutin ako ng alas 2 ng madaling araw bago ako makarating doon. So dito na lang ako nag-video mga tol dahil medyo gabi na. Kaya kung
yung mapuntahan ko doon, kung makarating na ako doon sa bundok na tinutukoy ko, abutin ako ng ilang oras. Hindi na ako makapag-video pag makarating na ako doon dahil magpapahinga na ako doon. Inabuti ko lang na dito na lang ako mag-video habang hindi pa talaga ako nakarating doon sa tuktok na bundok. Nahirapan din ako sa paglalakad doon kung naka-video ako dahil padilim. Hindi ko lang gagamitin yung ilaw ng cellphone ko. May flashlight akong dala na maliit. Yun lang gagamitin ko. Parati nakadrop yung ano ko mga tol, yung ilaw ko. Doon lang sa lupa yung ilaw ko para yung dinaanan ko, yun lang makikita ko. Kung sakaling may mga bandido na dumaan ay hindi nila ako agad mapansin. Kaya always drop lang yung ano ko, yung direction ng ilaw ng flashlight para hindi ako mapansin nila. So paumanhin mga tol, ay hindi ko na talaga na pigilan o hintayin pa yung kasama ko, lalong lalo na yung si Bayori Mart. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Yung dinaanan ko yung bahay nila, walang tao doon. Tapos hindi ko sila makontak, hindi naman sila naka-online. Kaya mga ilang minuto ay umalis ako kaagad, katulad ng sinasabi ko kanina. Agad akong nagtungo sa areang ito hanggang marating ko yung tuktok na bundok na tinutukoy ko. So mula dito mga tol ay uulitin ko, may mga maririnig tayo na ingay minsan, mga motor, dahil malapit lang ito sa daan mga tol. Nasa mga 300 to 250 to 300 meters yung pagitan ng daanan, dahil yun nga ay kabundukan itong areang ito. Medyo yung mga ingay ng mga motor talaga maririnig lang talaga natin. So mamaya mga pag alis ko ngayon, siguro abutin ako ng madaling araw. So abangan nyo lang mga tol yung bawat upload ko. So bukas umaga hanggang hapon, hanggang sa susunod na araw. So salamat nga pala sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Salamat po sa patuloy nyo pong panonood at walang sawang pagsuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Uulitin ko, magandang gabi sa ating lahat. Sana sa mission kong ito ngayon ay mapagtagumpayan ko, o hindi ko alintana yung kapahamakan o pwedeng mangyari sa akin. Basta yung nasa puso't isip ko ngayon ay makita ko yung bunso kong anak na lalaki, at sana hindi ako matagalan na makita yung anak ko. So kahit mag-isa ako dito sa kagubatan mga tol, titiisin ko yung hirap o pagod dito. Mailigtas ko lang yung anak ko. So, ibali na mag-isa ako mga tol. Basta magtagumpay lang ako sa tinatahak ko ngayon. Mailigtas ko yung anak ko. Hindi ko matiis na nakauwi ako. Mailigtas ko yung asawa ko, pero yung bunso kong anak ay wala sa piling namin. So, nakalungkot ng isipin. So, kailangan nating tanggapin yung mga nangyayari.
So, malakas naman ang kutob ko mga tol. Yung anak ko ay hanggang ngayon ay naghihintay pa sa akin. Kahit anong oras, araw man o gabi, ay maririnig ko yung anak ko. Palaging tumatawag sa akin. Kahit anong mangyari mga tol, gagawin kong lahat para makita ko yung anak ko. So di bali na kung mag-isa man ako dito sa kagubatan, mag-isa kong lakarin, ikutin araw o gabi, umulan man umaraw, hindi ko alintana yung hirap at pagod dito mga tol, dahil kapakanan ito ng aking anak. So, nakaganito lang ako mga tol, wala akong dalang bag dahil wala akong pwedeng masidlan sa mga damit ko, gamit ko, dahil sira na yung bag ko. Tapos yung ginawa ko ng bag noong nakaraang linggo ay naiwan pa. So yung maliit ko na bag na nilagay ko dito sa harapan ko, yan lang nilagay ko dyan sa may puno ng kahoy. Dito kasi ako nagpapahinga kanina, uminom ako ng tubig, so nandito lang yung bago nilagay ko dito sa bandang likuran ko. So yung panahon ngayon mga tol ay parang hindi maganda, parang may paparating na ulan. Kaya yung bag ko ay tinatago ko muna sa pasangkala dito sa ilalim. So yung jacket ko, dala akong kunting pagkain dahil yung natira sa akin kunti lang talaga yung tira na dala ko, sakto lang sa pamasahe. Tapos may pagkain akong kunti baon dala. Pera ay iniwan ko doon sa asawa ko dahil mas lalong kinakailangan nila yon higit sa akin. Kaya nabuti ko na nagdala na lang ng kunti para may pamasahe ako at makarating ako sa eryang ito. So, maghahanap pa ako ngayon mga tol ng pwede kong daanan na mas mabilis ako makarating doon sa puntahan ko. So nakakalungkot ng isipin. So iniwan ko yung asawa ko doon, inihatid ko doon sa pero nanghihina pa rin yung asawa ko. Kailangan pa niya ng mahaba-habang araw na magpapahinga. So, hindi ko na lang inisip yun. Importante na balikan ko kagad yung anak ko. Dahil hindi ako makatulog mga tol sa kakaisip sa nangyari sa aking anak. Yun yung asawa ko. Pahinga muna ako ng konti mga tol. Napag-isipan ko na mag-video na lang ako sandali para may update ako, para malaman din ng mga kasama ko, dahil mabahaba na rin yung nilakad ko mga tol, kasi yung pamasahe ko ay hanggang sa bayan lang talaga. Pero yung bayan na
pinagdrapan ng motorsiklo na sinasakyan ko mga tol ay medyo distansya nga lang dito. Hanggang doon lang yung kaya kong pamasahe. Kaya mga motorsiklo pa naman na na mamasahero papunta dito, pero hindi kasya yung pamasahe ko, kaya doon na lang ako bumaba at nilakad ko lang itong areang ito. Yun nga, tulad ng nasabi ko kanina, mula dito sa kinalalagyan ko ngayon, abutin pa siguro ako ng mga ilang oras bago ako makarating doon sa tuktok ng bundok. So, ulitin ko sa inyong lahat, magandang gabi sa inyo at maraming salamat.